Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po sa Divine, sa Holy Spirit, kay God, sa Ancestor Spirit Guides, Elementals, Universe, Angels, and Archangels. Before po lahat, syempre gusto ko po munang magpasalamat po sa lahat po ng mga patuloy po no, na sumusubaybay ng ating channel and sa mga new subscribers po. No? Sa mga new subscribers po natin, maraming salamat po. And sa mga nag-avail po ng mga miracle oil po natin is maraming salamat po. And ano pa ba? Sa mga amulets din po, no, maraming salamat sa pagpatuloy po na pagtitiwala. Maraming salamat po. And now is I'm very happy kasi medyo bumabalik na po yung energy and naging okay na po ako. Wala na po yung high fever. So nagkaroon po ako ng high fever the other day, and yesterday is medyo konti na lang, and now is yun, medyo okay na po. So back to healing po ako by Friday na po, no? So kailangan ko pa pong mag-rest, no? By Friday po, kung sino po yung mga naka-line up ng Tuesday, Wednesday, and Thursday is Friday ko na po haharapin yan, and Saturday. So kukunin ko po yung Saturday since yan po is rest day ko, pero kukunin ko po yan, gagamitin ko po muna para po sa mga healing na hindi ko po napagbigyan nitong mga nakaraan. And yung reading po is yung mga nakasked ko po for this week is next week na po, no? Next week ko na po sila i-sked. Okay? So kailangan ko lang po talaga mag-rest kasi talaga pong napagod din po ang katawan lupa ko, no? So kailangan ko lang pong mag-rest ng very light. Okay? So let's see kung okay, so ang topic po natin ngayon or ang reading po natin ngayon is about sa namayapa pong ina. Kasi since kanina pa po, no, kahit po sa pagbabrowse ko po ng FB, parang andun po yung presence ng ina, lalo na po yung mga namayapa, no, na parang kailangan po pong mag-share ng messages, lalo na po sa inyong mga collective, sa mga, kung sino man po sa inyo ang may namayapang ina, is meron po siyang gustong ihatid ng mensahe po para sa inyo. So, kada browse ko po yan, ito mga nakaraan, ito po nung nagkasakit po ako. Actually, nilalabanan ko lang. Everyday pa rin po ako nagbibigay ng reading, no, ng mensahe po sa inyo. Pero, yun po is kalalaklak ko lang po ng gamot nun, no. Nakalaklak na po ako ng gamot nun. And kaya medyo pinagpapawisan po ako nun. So, medyo may energy. So, sinasamantala ko po yun. Pero, hindi po ako nagpo-consume ng about an hour or 49 to 50 minutes, no, kasi yan po in the usual time natin, ano, sa reading. So, I'll just make sure na makapag-send po ako ng message. So, now is, hihingi po tayo ng message from your loving mom who passed away para po matahimik din po ako kasi 2 days na po akong kinakalantog niyan. Okay, so kailangan ko pong maghatid sa inyo. Maybe from your grandma, from your mom, pwede pong ganun, ano. So, hingi po tayo ng mensahe sa kanila. Okay? So, ano pa ba? Yun lang. Okay, so let us pray. Hingi po tayo ng basbas. I'm very thankful po talaga kasi hiniled na rin po ako ni God. And talagang parang yun, siguro kailangan ko po munang magkasakit bago ko po ihilatag ang katawan ko talaga sa kama ng almost 2 days. No, hindi pa nga po pure na pahinga ang nangyari eh. Hindi pa nga po eh. Kasi po ano, wait lang po, sasawihin ko lang po yung aking pusa. Dito po kasi yung alaga kong isang cat. And pagka nakita po to ng aking mga doggies, eh talaga naman pong hinahagard. Okay. So, yun po. So, thankful po ako kasi bumalik na po ng unti-unti yung energy ko. So, still may mga body pains, no? And, pero alam niyo na, kailangan po natin talagang lumavarn. Yan. So, talaga po pinipilit ko po. So, yun. Kaya po nakakapaghatid po ako ng mensahe sa inyo. Okay? So, let us pray. Panginoong Hesukristo, Ama, Panginoong Diyos, Ama sa langit, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Ninyong Hubad, Santo Niño, sorry. Mahal na Santo Niño, pakibasbasan po ninyo napahalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na banal na espiritu, ang mga cards ko po na ito para po makapaghatid ako ng mensahe para po sa aking mga collectives, subscribers, viewers at
followers, viewers at followers. Naway ako po'y inyong samahan sa oras na ito para po sa aking kaligtasan. Bigyan niyo rin po ako ng gabay sa oras na ito para po makapaghatid po ako ng saktong mensahe. Sa kanila pong maraming katanungan na ngayon po'y ating sasagutin ito ng eksaktong-eksakto. Naway kami po'y inyong samahan at bigyan din po ng kaligtasan ang aking mga subscribers, followers, viewers, para po maigtas sila sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anumang pong klase ng karamdaman na tukso. Bigyan po ng kagalingan ng mga lahat ng mga karamdaman, lalong-lalo po patungkol sa espiritual. Maraming salamat po. Amen. Okay. Wait lang po, ilalight ko lang po yung candle dito sa aking alpha. Okay, so let's start. Let's start the begins. Okay, so pwede na po tayo magkulitan ng very light kasi unti-unti na po bumabalik ang aking energy, no? Okay, so let's start. Siyempre, doon muna tayo sa message from your loved one, from your mom. Ano po kaya ang first message ni mama, ni mami, ni inay, ni ina? Ano po kaya? Okay, so I will always point you in the right direction. Okay, so ito po ang kanyang first message. Okay, so I will always point you in the right direction. Of course, syempre, sino ba naman ang ina na dinala ang anak sa maling landas, no? So, andito siya para to control everything, na kumbaga andito yung, since alam naman niya yung life purpose mo or alam niya na rin kung ano yung mission mo, is nandito siya to guide you, no, sa right path. Always sa right path, hindi sa kaliwa, kundi sa right path. Okay? So, yan yung lagi mong iisipin. And always ask your mom na, yun nga, na patuloy kang gabayan, samahan sa lahat ng laban, pakaingatan, yan, gabayan. Pero nandiyan naman siya lagi, talaga, no, to protect you at all times. Okay, so my death was painless. Please don't worry or hold on to guilt. Okay. Maybe talagang ano, no, some of you, no, yung pagkamatay ng mga nanay po ninyo is talagang painless. Maybe merong case na hindi na nagising, yung mga ganyan, or maybe merong inatake na lang bigla, yung gano'n, wala nang pasakit, yung wala nang tipong, kasi may mga, di ba, may mga may sakit, or may mga magulang po na, or nanay, no, na nagkasakit, andun yung, sabihin natin halimbawa na stroke, no, kasi may mga pains din yan, din magkakaroon pa ng komplikasyon, etc. Now itong mom mo is andun yung namatay man siya ng mabilisan, pero it's for her is ano siya, painless, no, na hindi na siya dumanas pa ng hirap kasi parang maybe andito yung talagang binigyan na siya ng freedom ni God, no, na para matapos na lahat ng mga paghihirap niya rito sa lupa, which is maybe talagang super dami ng struggles na pinagdaanan ng mom mo dito sa lupa. That's why parang hindi na siya hinayaan ni God na parang magdusa pa para, yun bago niya kunin, no, si mother mo, is andito yung talagang ginawa na lang ng painless, no, na parang very smooth na lang yung pagkawala niya. Pero syempre andun yung talagang hindi po kayo handa dahil biglaan nga po ang nangyari, no. But then andun na rin si isang banda is parang okay na rin po sa inyo to, panigurado, no, dahil hindi na nga po nakaramdam ng sakit o hindi na pinatagal yung karamdaman niya. Maybe ito is ano, no, parang lalo na ngayong summer, no, is kailangan po alagaan nyo po yung mga
oldies ninyo, no? Mami ninyo, tatay ninyo, lola ninyo, lolo ninyo, o kahit yung mga kabataan. Kasi po talagang ang tindi ng init po ngayon. Usong-uso po ang heat stroke na nagiging cause ng death, no? So, actually yung mom ko po is ganito rin, ano, naging cause ng death niya is heat stroke na talagang to the point na may level po pala yan yung stroke. So, ito yung sa mother ko is talaga pong pagputok po ng ugat, diretso po agad sa batok. So, ang bilis po ng kalat ng dugo niya sa pagputok na yon. So, talaga pong comatose po agad. Then, wala po pong 24 hours. Kahit po ni life support ko po yun, is wala rin po. So, kinabukasan po is wala na rin po ang mother ko. So, same thing here sa inyo, no, na talagang nagkaroon ng painless ang pagkamatay ng mother. So, wala po kayong dapat na parang maging guilt, no? Baka sabihin niyo po dahil napabayaan ninyo or what, hindi po, wala pong ganun. So, sinasabi po dito ng mother ninyo na chill-chill lang, no? Dahil ano naman, nagawa mo naman yung part mo, so, relax ka lang. Okay? So, wala kang kasalanan, wala kang dapat, ano mo yun, pagsisihan, mga ganyan, dahil nagawa mo naman yung part mo, and now is alam na kung ano talagang true story sa buhay mo, no? Habang wala ka sa side nila. Okay? Okay, so what else? Okay, so we are so connected. Yes. Your mom is with you always, no? Siya is laging connected sa iyo and lagi mo siyang kasama. No, so wag mo siyang i-ignore, no, kasi lagi rin 'to nasa tabi mo, no. Lahat ng halos ng mga namayapa mong mga ancestors, no, is nasa sayo ngayon. Especially ito sa mga healers na nandito ngayon nakikinig, and dun sa mga nasa spiritual awakening, no. So most of you na maalam na ang mga ina, siguro kahit mga tsuhin, especially kasi siya mga ancestors na, mga lolo't lola, mga ganyan, is nasa sayo. Andyan sila to guide you, to protect you rin, ano. And alam mo yun, marami rin silang mensaheng nais ipahatid sa'yo. But for some of you, isa dito yung naka-close pa, or hindi pa ganun ka-active, or hindi lang kayo ganun ka-aware, pero andun yung bumubulong sila sa inyo. Okay? Kung ano yung mga dapat yung gawin, at hindi dapat gawin. So, kaya kailangan po dito talaga is, lagi po kayo nagpo-focus or nagme-meditate. Okay? So, it is not your fault. Yes, wala. Wala kang kasalanan sa lahat. Kaya wala kang dapat, alam mo yun, ihingi rin ng tawad, no? Or pagsisihan sa nangyari sa magulang mo or sa nanay mo. Wala kang dapat pagsisihan kasi wala kang kasalanan or hindi mo kasalanan yung pagkawala niya, no? Hindi mo kasalanan. Okay? So, isa to sa mga naisipahatid sa'yo kasi baka mamaya may bumabagabag sa puso ninyo, sa isip ninyo, sa konsensya ninyo na parang kaya nawala ang magulang nyo or nanay nyo is dahil sa kagagawan mo. Dahil siguro sa pasaway ka, nagbigay ka ng sakit ng ulo, ng problema, hindi. Okay? So, hindi mo to fault. No? Meron pang ibang side. No? Meron pang ibang dahilan kung bakit or bakit bigla siya bumitaw. No? Okay? So, my mind is free. Okay? So, now is andito na talaga yung nasagot na lahat. No? Nasagot na lahat ng mga katanungan niya noon na nabubuhay pa siya. Nasagot niya na lahat na kumbaga andun yung may mga tama, merong mga hindi, merong mga pinagdudahan niya. Now, is nalaman niya na kung ano yung mga totoo. Dahil nga spirit na siya. So, alam niya na kung ano yung mga nangyayari sa paligid niya, sa paligid mo, sa paligid ng mga mahal niya sa buhay, kung ano yung totoo at hindi. Okay, so now is andito na yung payapa na siya, payapa na yung soul niya, payapa na rin ang isip niya. Okay? Kaya wala na pa kayong dapat alalahanin. And kumbaga ito is talagang into, ano na siya, divine light na rin. Okay, so I am just a thought away. Yes. Okay? So alam niyo yung tipong siya yung tipong kung kinakailangan nyo ng tulong or kinakailangan nyo ng gabay sa kanya, salita, advice, no? Andyan lang siya. Tawagin nyo lang siya. Kung may karamdaman kayo, tawagin nyo lang siya. Gusto nyo magpahilot, gusto nyo magpahawak, tawagin nyo lang siya. Andyan siya agad sa inyo. No? So, hindi kayo mahihirapan na tawagin to kasi lagi lang to nasa tabi ninyo. Or lagi lang to nakamasid sa inyo na gusto niya makita na masaya ka, masigla ka,
maayos ka, maganda ka, gwapo ka, yung mga ganyan. So, ito is ayaw niya na pinababayaan yung sarili mo. Kasi, for sure na nabubuhay itong nanay mo na to is talagang alagang-alaga ka nito. Na gustong-gusto niya laging fresh ka, gusto niya, kung hangga't maaari, parang kahit sa bahay ka, nakasapatos ka, nakasandalyas ka, mga ganyan, ano. Yung mga ganon, no? So, andito yung hanggang sa kabilang buhay is hindi ka niya pinababayaan or hindi niya hinahayaan na parang ano ba yun, mapabayaan mo yung sarili mo, no? Okay. So, you are never alone. Yes. You are never alone. Okay. So, with your mom, no, and with your ancestors, no, spirit guides, is naandyan sila lagi sa'yo. Okay, so you have nothing to feel guilty about. No? So talagang wala, no? Wala talaga. Kasi sinabi na to kanina, no? So it's not your fault, no? So it is not your fault and you have nothing to feel guilty about is isa rin yun. Kasi malamang, no, sa isa sa inyo, no, malamang, o karamihan sa inyo, isa dito yung nararamdaman na parang meron kayong kasalanan sa mother ninyo na parang yun yung naging cause ng pagkakaroon niya ng, yun, kamatayan, no? Pero hindi po, no? Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo dahil hindi po kayo ang may kasalanan. Wala po sa inyo ang problema, kaya huwag po kayong mag-alala. Okay? So ito na po yung sinasabi sa inyo ng mother niyo. Hopefully is i-absorb niyo po to para matanggal na rin po yung mga sinasaloob po ninyo sa pagkawala ng mother ninyo. Hindi po kayo may kasalanan, hindi rin niyo po ito kagagawan, no, kung bakit bigla po itong nawala or namaalam. Okay? So, believe in yourself, you can do it. Okay, so everything you do ngayon, ano, kung ano man, especially kung nasa spiritual ka, is continue mo lang daw. Kasi andito yung talagang alam niya na kaya mo ang lahat. Alam niya kung gaano ka katapang, alam niya kung gaano ka dumiskarte, alam niya ang lahat na malalagpasan mo, ang mga pangyayari sa buhay mo ngayon. So, just believe in yourself and you can do it. Okay, so yan yung sinasabi sa ng mother mo. So, I am sorry, please forgive me. Kita mo, mother mo pa ang nag-a-ask ng forgiveness sa'yo. Kasi talagang alam na kung ano ang buhay mo ngayon. Alam na kung saan nanggagaling ang mga hugot mo noon na parang hindi niya pinaniniwalaan. Akala niya okay ka lang, pero andun yun siguro times na hindi mo lang sinasabi sa kanila yung mga burdens mo, struggles mo, challenges mo sa buhay. Dahil maybe kasi nga, iba na yung sitwasyon. No? So maybe ikaw is may pamilya na rin or nagkaroon na kayo ng separate ways, no? Like siguro yung iba sa inyo nasa abroad na and ayaw mo na madagdagan yung problema nila kasi syempre andun yung alam niya rin kung ano status nitong mother mo. So andun yung sinasarili mo and now medyo meron kayong sigurong tampuhan, like ganyan, ano. So andun yung noon is parang hindi ka paniniwalaan ng mother mo sa mga sinasabi mo, but nung nawala na siya, no, and andun na nga, naging spirit na nga siya, so alam na niya kung ano ang takbo ng buhay mo, no, na believe siya sa'yo kasi nairaraos mo yung mga sa araw-araw na binigay sa atin ng Diyos na talagang kahit na mahirap is nalalagpasan mo. Okay? So, let's see, dito naman sa ating ano bang path, no, talaga ang kailangan, ano mo yung path na dapat na tahakin mo or ano pa ba ang ibang mensahe na nais iparating sa'yo ni Mother Earth mo or ni Mudra Kells mo, no? Kuha na po tayo dito ng 3 cards. Okay, so no, it's not the right time. Okay, so maybe some of you, no, is meron kayong mga decisions na iniisip niyo na parang gusto niyo nang i-give up, no? Or maybe meron kayong mga relationships na gusto niyo rin i-give up, no? Kung ano man yung mga gusto niyo i-give up, isa sinasabi sa inyo ng mother niyo, it's not the right time. No, it's not the right time. Okay? It's not the right time. Okay? So, patience is a virtue. So, kailangan niyo pa po ng patience dito. Kailangan niyo po pong mag-move forward, no? And let go, let God nyo lang po lahat, no? So, kung meron po tayong mga struggle sa buhay ngayon, kung ano man niya, financial, emotional, physical, spiritual, no? Let go, let God po natin yan. And everything will be smooth na mare-resolve po natin yung with God, no?
kailangan lang po natin dito is trust, no? Trust, faith, no? Para po maging maayos po ang lahat sa buhay-buhay po natin. So, for the meantime, kailangan po natin talaga ngayon ng patience and magtiis po talaga. Okay? So, for sure, meron ko yung inilalaan, no? Kaya kailangan din po nyo itong sundin kung ano man yung sinasabi ng mother mo sa'yo na it's not the right time. So, please stay or parang just move forward and hayaan mo si mother mo ang mag-ayos din. Tutulong din siya sa pag-aayos ng mga problema mo. And at the right time is darating yung point na talagang pasasalamatan mo itong mother mo dahil inayos niya kung ano man yung mga burdens mo ngayon or challenges na meron ka ngayon sa buhay. Okay? Kasi nilalagay ka naman niya sa right path. Okay? Okay, someone is too full of themselves. We have the narcissist here. Okay. We have the narcissist here. So, itong narcissist na to is talagang andun yung, meron kang nakakasalamuha na tao, no, na andito yung, masyado siyang parang, sarili niya mismo niloloko niya. Na parang tipong, wala naman po kasi talagang aamin, no, sa mga ginagawang kasalanan. Depende na lang po yan. Bihirang-bihira po yan. Bilang na bilang po sa daliri yan. Ang aamin sa mga ginawa nila pong pagkakasala. Especially po sa third party, ha. Sa mga panloloko, panlalalaki, pambababae, mga ganyan. Bihirang-bihira po yan. Be thankful pagka umamin po ang partner ninyo. So, etong narcissist na to is, andito yung sinasabi ng mother mo sa'yo na someone is too full of themselves. No? So, andito talaga yung pilit na kinukumbinsi ang sarili na wala siyang ginagawa. Pero, may ginagawa. No? So, ito is, let's consider this praning or paranoid. No? Pero, let go. Okay? So, just let go. Okay, so what else po? Holy Spirit. Okay, so we have the fire signs here. We have Aries, Leo, it's a Sagittarius energy. Okay, so let's see kung ano pa. Okay, so Mercury retrograde. So we have electronic issues, yes. Communication, yes. Communication issues, review everything. Okay, so parang sinasabi rito sa Mercury retrograde na to, no, is kailangan nyo pong parang maging attentive, no? Maging parang aware, no? Yung awareness is kailangan pasok na pasok sa banga po dito. Kasi po, electronic issues, saan po ba pwede natin consider sa electronic issues is like gadgets. Computer, laptops, cellphones especially, no? Na parang, it's up to you, no? Kung talagang ikaw is mabuting-ting, mabusisi, napapakailaman mo yung cellphone ng partner mo or ng mga anak mo. So, ang kailangan po dito is parang isa to sa issues na meron kayo about gadgets, about electronics, no? Na maybe, ito kasi may communication issues dito. So, maybe dito, dahil dyan sa mga yan is nawawalan po kayo ng communication. Nawawalan po kayo ng pag-uusap, ng time, bonding, no? Attention, ganyan. So, this is one of the major problem na meron kayo. And, isa rin to sa major problem na itong maybe yung person mo is sinasabi dito ng mother mo na merong kinakausap, no? Hindi ikaw, kundi iba. Okay? So, alam kong most of, marami sa inyo, ano, is nakaka-resonate dito. Now, kung gusto niyo pong maging clear talaga, no, is kailangan niyo pong magpa-personal reading, no? Kasi this is a collective reading. Mas maganda pa rin po talaga yung personal reading. Okay? So, let's see kung ano pa po ang message. Kung meron pa. Okay? So, last. Kasi pagka wala na po bumababa sa pangatong ganito ko is wala na po tayong kukunin. Hindi pa tayo ng ibang deck. Okay? Okay. So, ito last na, no? Natin kung may bababa. Okay, so wala. Okay, so lipat na po tayo dito sa spirit messages. So, this is from your mom pa rin, ano? Message from your mom pa rin to. Spirit messages from your mom. Ayan natin kung ano ang nais ipahatid. Okay, so dyan sa mga electronic issues na yan, better na for respect, no? Better na
kung ayaw niyo po nagkakaroon ng ano, since ganun po na parang wala po kayong communication like face to face, no, ng person ninyo, daanin niyo na po sa ano, sa chat, no, daanin niyo na po sa phone, no, mag-chat na po kayo, labas niyo na dun yung mga nasa sa loob ninyo, nasa kanya na po yun kung paano niya po yun re-replyan, no, basta naibugan niyo na po ang lahat, yun na po yun na, kung hindi po magbabago, then hayaan yung si God na mag-decide and ibubulong naman po niya sa inyo kung ano po ang dapat na gagawin. No? So, mahirap din po kasi padalos-dalos tayo ng desisyon, especially po kung halimbawa po, this is for, itong reading na to is for dun sa taong may mga pamilya na po, no? And may mga anak. No? So, pagka may anak na po kasi, totoo naman po, yung iba po parang nakaka-amaze, no, na parang after 15 years, 20 years, no, na mayroong mga anak, is nakakapaghiwalay pa na maybe talagang gano'n na po ka-toxic or maybe talagang na-fall out of love na lang. Meron po kasing gano'n eh, na parang sa sobrang pagod, sa sobrang pagtitiis, na parang wala naman changes, it's time to give up. But this time is no, no? Sinasabi nga sa'yo ng mother mo na no, no to give up. No, wala mo na mag-give up, just move forward, no? Okay? So, let's see. Maybe yun na muna yung pinaka-the best communication nga no, sa phone. No? Para hindi po kayo nakikita ng mga anak niyo na nag-aaway-away. Okay, pangit po kasi nakikita ng mga bata na nagtatalo kayo. Okay, so instead of pushing yourself so hard, stop, breathe, and re-evaluate. You are doing enough even if it doesn't feel like it. Don't wear yourself out to the point of exhaustion. It is not worth it. Balance your time more wisely. Yes, no? So that's your first card. Now, instead of pushing yourself so hard, stop, breathe, and reevaluate. Yes, no? So, andun yung kailangan hinay-hinay lang, no? Wag mong i-pressure yung sarili mo. Andun yung oo, especially po to sa mga healers, no? And tarot readers. Like me po, no? Honestly, is andito po talaga yung pressure, no? Kasi po talagang, minsan po pagka sunod-sunod po ang reading ko, then bigla pong may magwo-walk in, no, is or minsan po bigla pong may magre-request na emergency healing, doon po nasisira yung mga schedules ko na online reading. So andun po yung minsan po is talagang nakaka-drain po, no, ng energy. So andito po yung like siguro ito po yung reasons din ano kung bakit po ako parang nilagnat, no, ng 2 days. Maybe ito yung way ni God na parang kung hindi ka magpapahinga, bibigyan na kita ng sakit. Parang ganun. Na parang higa mo naman yung katawan mo, awatin mo muna yung sarili mo sa mission mo. No, actually, binibigyan niya ako ng rest. No? Binigyan niya ako ng rest, binigyan niya ako ng vacation, pero parang nakita niya siguro na hindi naman ako naging happy. So, parang ito na lang yung way niya. So, kailangan lang po dito is talagang wag mong masyadong dibdibin or parang alam mo yung hindi mo naman kailangan na parang masyadong karirin, no, kung ano man yung mission na binigay sa'yo ni God. Just go with the flow, no, and kailangan mo talaga dito is balance, no, para hindi naman naapektuhan din yung health mo, especially yung katawan lupa mo. Kasi po yung katawan lupa ko talaga bumigay, no, dahil pagod, puyat, pagod, puyat. Okay? So, if your mindset is fixed, try to free yourself from that and rise above it. Don't place limitations on what you think you can achieve. Diba? Don't stand in your own way. Allow yourself to flourish in all ways. Welcome abundance in all forms into your life. No? So, ang sinasabi lang dito is, don't place limitations on what you think you can achieve. So, andito yung parang sinasabi na, just welcome the abundance, no? Welcome mo yung mga achievements, rewards na ibibigay sa iyo ni God. Kasi ito na yung nakaporma sa iyo. Ito na yung talaga nakaplano sa iyo to receive, no? To receive all the blessings from God, all the rewards from God, all the gifts and abilities na meron ka ngayon is all from God. So, financial na pinapanalangin mo din, na minamanifest mo, bibigay sa iyo ni God yan, no? So, kailangan mo lang talaga dito is allow yourself, no, parang to love, no, love yourself, no, wag mo nang parang abusuhin yung sarili mo or bigyan ng, alam mo yon, ng nakapaguran ang sarili mo, kasi everything is nakakontrol na, no, and lahat is talagang ibibigay naman sa ni God yan. So just make sure na andito yung binabalanse mo lahat and ibigay mo, just surrender yourself always to God na
andito ka bigyan ng right path and andun yung surrender mo din lahat ng mga pain, sorrows, and all your sins and ask forgiveness to God para andito rin yung talagang yung connections mo with God is hindi mawawala. And kailangan mo lang talaga dito is maging true no to yourself and love yourself, pamper yourself. Yan naman ang gusto sa ni God. Kaya kanya niya bibigyan ng abundance kasi galing ka na dun sa talagang sinasabing poverty, no, na talagang andito yung naghirap ka, sumadsad ka, nasiro ka. So, ayaw na ni God na mangyari sa yun. So, always keep on praying na dalhin ka sa right path, no, to lagi kang i-enlighten, no, para hindi ka maligaw ng landas, no. And always ask forgiveness talaga. Kasi talagang nasa iyo na yung abundance. Okay, so perhaps you are reminded all too often just how quickly the phases in your life can shift, one change after another. You are learning to adapt and grow. Be kind and gentle with yourself. Yes. So always be kind and gentle to yourself, no? Kasi baka nakakalimutan mo na tao ka, no, na may na parang pwedeng-pwede kang mapagod, pwedeng-pwede kang magkasakit, no? Hindi ka pa kaluluwa, hindi ka elemento, hindi ka diwata, hindi ka Diyos. Okay? So ikaw ay tao, no? Na talagang kahit po ang mga healers, no, tarot readers is tao. So nagkakasakit na nagkakasakit. So ang kailangan po dito is balansehin po ang lahat. Kung kailangan po magpahinga, magpahinga. Wala pong bayad ang pahinga. Kailangan po natin magpahinga. Okay, so this is one of my lesson learned, no, na talagang kailangan pong mag-rest. Kahit po kasi Saturday, Sunday, sabihin po natin may rest day ako. Pero doon po ako babanatan ng chat, doon po mag-i-inquire, doon po magkukwento ng kung ano-ano, mga ganyan, concerns, ganyan. So, hindi ko naman po minsan, sa dami rin po nagchat-chat dahil alam po nilang Saturday, Sunday ang off ko. Andun din po yung talaga magbabasa ako. Pero yung iba po talaga hindi ko na po nababasa. Kasi po minsan, ang nagrarant po is talagang mga negative po eh. Kailangan ko po magpahinga ng Saturday, Sunday. So, ang kailangan ko po doon is talagang rest. Kaya po minsan, or siguro starting today, this Saturday and Sunday, i-off ko na po ang wifi ko para po dyan sa mga ganyan. So, Monday na po. Kung mag-chat po kayo, then chat lang po, then Monday ko na po yan i-accept. Sorry po, pero kasi po talagang kailangan ko po ng time for myself din dahil starting po ng Monday to Friday is talaga pong bugbog naman po ako. So, hoping po naiintindihan nyo po yung sitwasyon ko. So, kung meron po kayong mga concerns, Saturday and Saturday po, easy off ko po muna ang cellphone ko. Okay? Okay, so what areas of your life are you avoiding? What areas of your life are you avoiding? Are they causing you upset, worry, disrupted sleep? If so, these are the areas on you need to focus on. As much as you don't want to, it is necessary. Tackle your demons head on. Don't allow them to rule you for a second longer. Malalim to ha. Malalim tong message na to ha. What areas of your life are you avoiding? Are they causing you upset and worry, disrupted sleep? If so, these are the areas you need to focus on. Yes, kasi kung hindi mo tututukan, no, is andito yung demonyo, no, na talaga namang i-activate niya to ng sobra. Kasi alam niyan dito ka mahina, no. Alam niyo yung weakness niyo, dito nakabantay yan. Dito nakabantay si Taning. So, ang kailangan niyo po dito is pakita niyo na kaya niyo labanan to. Pakita nyo at parinig nyo sa kay Taning na tinatawag nyo ang Diyos Ama. No? At all times, no, kailangan na po tawagin ang Diyos Ama kahit na po kayo po yukong-yuko na sa problema, dapang-dapa na po sa problema. Inaatake kayo ng depression, Diyos pa rin po ang tawagin ninyo. Huwag po yung sarili nyo kakausapin nyo. Huwag po yung ibang tao ang kakausapin ninyo. Ang kausapin nyo po dito ang Diyos Ama, Jesucristo Ama. Sila po ang kausapin ninyo. Para bigyan po kayo ng kapanatagan at kasagutan sa mga katanungan ninyo. Ang demonyo po, tutulak lang po kayo niyan para sirain ang buhay ninyo. Para malugmok kayo.
magkamali kayo ng desisyon sa buhay. Yan po ang hatid niya sa atin dito sa lupa. Sirain ang buhay, mapariwara ka, maging addict ka, masira pamilya mo, masira ang buhay mo. Lahat gagawin yan. Pag napasok po kayo ni Taning, nako, diyan na magsisimula ang masirableng buhay ninyo. Kaya better po, maliit pa po ang sunog, maliit pa po ang apoy, patayin nyo na po yan. No? So, andito po yung kailangan po natin manalig, no? Manampalataya sa Diyos Ama para po tayo laging gabayan at hindi po tayo iwan sa lahat ng oras. Okay? Masyadong malalim yun. Masyadong malalim din siguro ang pinaguhugutan nyo ngayon kung sino naman itong collective ko ngayon. So, if it is meant to be, it will be. You won't have to force. Totoo naman, no? Kasi kung talagang ito is para sa'yo yan. Hindi mo to kailangan pagtulakan. Hindi mo to kailangan puwersahin. Okay? You won't have to force it, convince or worry over it. Totoo, no? Hindi mo kailangan. So, let it flow, let it be, and let it come to you. You are attracting everything you need. Trust the timing of your life. Yes. Hindi mo kailangan puwersahin ang lahat. Hindi mo kailangang pilitin, no? Hindi mo kailangan kumbinsihin lahat ng tao. Kahit sa tao, no? Hindi mo kailangan kumbinsihin ang mga atensyon ng tao. Kung ayaw sa'yo, di wag. Kung gusto sa'yo, salamat. No? Ganun lang naman eh. No? Kaysa yung pagduduldulan natin yung sarili natin sa tao. Kung ayaw niya, di wag. Diba? Sabihin lang din. No? Kumbaga, communication pa rin. No? And, hindi lang yun, patungkol din dun sa pag-heal mo or sa pagta-tarot reader mo, no, is andito yung, if it's meant to be, eto na kasi yun no? So, andito ka na healer ka na, tarot reader ka na, so wala ka nang dapat dito ipag-alala. So, ang kailangan mo na lang dito is trust the timing of your life, no? So, andito yung talagang, kailangan mo lang talagang pagkatiwalaan kung ano yung ibinigay sa'yo ni God at kung ano yung buhay mo ngayon is marami ka na naman na-attract marami ka nang namamagnetize, no? So, andito na lang is to, alam mo yung palaguin, palawakin, paramihin, no? Yung mga naniniwala sa'yo, no? At the same time kay God, no? Kaya, kumbaga, dire-diretso mo lang and make sure na maging tama na yung path na dinadaan mo ngayon. Okay? Trust lang. Oops. Okay, so don't allow negative emotions to fester. If you are feeling frustrated, angry, hurt, for example, just acknowledge that. Instead of fighting your feelings, go with them and work with them. Then true healing can really begin. Ganda, no? Ganda nga. Bitin natin. Don't allow negative emotions to fester. If you are feeling frustrated, angry, or hurt, for example, just acknowledge that. Instead of fighting your feelings, go with them and work with them. Then, true healing can really begin. O, diba? Ang ganda niya. So, yun lang naman. Kumbaga, kung meron ka mga talagang hatred, yan, galit, no? Is parang, sinasabi nga nito na tanggapin na natin. Knowledge or acceptance na kailangan nating andon, no? Kasi, walang kwenta yung anong tawag doon, yung tukan, daldalan, sigawan, murahan, yung mga ganyan. Wala pong sense yun. No, wala pong sense yun. So, parang, ang gawin mo na lang dyan is, parang, go with the flow, pero andito yung, habang nag-go with the flow ka is, try to, ayusin, no, with the help of God, no, kailangan po natin. Kasi doon na talaga magsisimula yung true healing nga na sinasabi na kagalingan nitong puso mo, ng heart chakra mo is andito dito. Kasi kung meron ka ditong pain, no, is kahit na gaano karaming gustong ibigay sa'yo ni God na rewards, no, na abundance, prosperity, hindi po lalapit. Pagka meron po kayo dito, kaya kailangan po i-let go, let God mo yan. So, i-surrender nyo po kay God yan, na siya na ang bahala. No, para po maging maayos po ulit yung flow at bumalik po sa dati kung ano man yung nagkaroon ng delay sa buhay ninyo, especially po sa income, no? So, yun lang. Okay, so tingnan natin dito sa isang part natin.
Kukuha lang po tayo ng 3 cards po dito sa ating tarot. Then, hihingi tayo ng message from universe, from God. So, that's also a message from your, from your mom. Not only from spirit guides, but also from your mom. Okay. So, we have the 3 of Pentacles, no? So, dito ay sinasabi lang na, kumbaga, parang ano ka dito meron mga gustong lumapit sa'yo, no, na, or makipag-usap sa'yo. Pero andito yung parang hesitations, no, na lumapit sa'yo. Maybe meron kang, ang tawag doon, nakaraan, no, na parang, actually nandito yung parang discrimination or ina-underestimate ka. No, na parang, ayun, si Wana, ganito yan, ganito, ganyan yan Paano nagiging ganito yan? Paano naging manggagamot yan? Paano naging healer yan? Ganito, ganyan. So, marami pang mga ganun, no? Again, yung mga ganyang tao, i-let go, let God nyo po yan, okay? So, ang kailangan lang po dito is tiwala pa rin, no? Kumbaga, darating din naman ang time na talapit po sa inyo. Promise. Kung sino man itong mga nag-underestimate sa inyo, mga nagdududa sa kakayanan ninyo na meron kayo, is lalapit at lapit po din sa inyo to. In God's perfect time. Papakilala ka ni God sa kanila. Okay? Marami yan. Still, ito is message from your mom to, ha? Okay, so we have, Knight of Swords. No? So, dito sa Knight of Swords, sinasabi dito na kumbaga, andito na talaga yung tapang, no? And yung kung depensa at pagdepensa rin lang, is talagang meron ka na dito. No, wala nang parang, wala nang pwedeng manghamak sa'yo, wala nang pwedeng sirain ka, wala nang pwedeng, alam mo yung tanggalan ka ng kakayanan, wala na. No? Kasi dito is well-skilled ka na, or parang andito na yung, alam mo na lahat ng pasikot-sikot sa mundo ng spiritual. So, andito na yung nakatayo ka na. Ito yung antas mo kasi dito sa pagiging healer mo is mataas na So, hindi ka na dito, sabihin mo, palilin lang ka, paloloko pa, papabilog pa ang ulo mo. Hindi na. No? Ang psychic abilities mo dito is napakataas. So, paano ka nila sasagupain? No? Kilalang kilala ka na Putok na pangalan mo sa mundo ng spiritual. Kaya hindi ka na nila pwedeng sabihin mong talunan? No, kasi talagang dito is talagang buong tapang ka na sumusugod sa lahat ng mga kalaban mo. Okay? Okay, so we have 2 cards na bumaba. Okay, so we also have, ano to? 8 of Swords and 10 of Swords. Okay, so dito sa 8 of Swords is sinasabi lang naman na kumbaga dun sa mga nangyayari sa iyo na parang yun nga ina-underestimate ka, no? Yung iba dito is sinasabi na parang alam niyo yun na tipong parang dati parang war freak yan Parang dati bungangero dati lasenggo yan Yung mga tipong ganon, dati kriminal yan Mas worse yun Pero totoo yan Hindi po kasi lahat ng manggagamot, hindi po lahat ng healer na ang may nakaraan is talagang sabihin yung, tawag doon? Religyoso o religyosa. Hindi po. May mga healers po na talagang mayroong background na talagang naging pasaway sa mundo. Pero again, like yung mga apostoles po ni Jesus Christ, no, is lahat po yan may mga kaso. Lahat po yan may kanya-kanyang bahid na masasamang ugali. Pero lahat po yan is binago ni Jesucristo. Ganon din po si God, no? Parang yung mga healers po, no, like me, ako po may nakaraan din, pasaway din po ako talaga, pero andito po yung talagang alam naman ni God, yung inner self ko, kung ano pong meron. Kaya po ko binigyan ng pagkakataon na maging healer and a tarot reader na rin. So, dito is merong mga tao talaga na pilit na ayaw po kayong pakilusin or ayaw po kayong magkaroon ng level up sa buhay. Na ang gusto is parang makomatos kayo. Hindi pong gano'n na tipong nakahiga na lang kayo, manakit ang buong katawan nyo, huwag kayong kumilos, yung mga ganyan. Yan yung mga gusto nila sa inyo. Pero, no, is andito naman yung talagang si God din po mismo, no, is gagawa ng way at gumagawa din po ng way para kayo is
makatakas dyan, makawala sa pagkakatalik na yan. No? So, andito yung ginagawa po kayong inutili dito. And ginagawa rin po kayong bulag kasi para hindi nyo makita kung sino yung gumagawa sa inyo, o hindi nyo rin maramdaman kung sino yung gumagawa sa inyo. Pero dito po sa Eight of Swords na to is pinapakita lang din po dito na talaga pong yung pakiramdam nyo po sa sarili nyo is talagang aping-api. No, na talagang andito yung may galit na rin po kayo halos, no, dahil nga po sa mga attacks, discriminations na nare-receive niyo, na naririnig niyo, no. Andito na po halo-halo na po yung emotions niyo, but still, no, si God pa rin po ang nilalapitan ninyo. For sure po yan. Alam po yan po mga nararamdaman nyo ngayon. So, continue nyo lang po yan dahil sa lahat po ng battles natin sa buhay, wala po makakaintindi sa atin kundi si God. Kahit po husband nyo, wife nyo po, hindi nyo po makakasama sa ganitong battle yan. Hindi po sa lahat. Hindi po sa lahat ng battles po natin, makakasama po natin yung partners natin in life. Okay? Okay, so we have the Ten of Swords, no? Sinasabi na, kumbaga, yun na nga, so may betrayals pa rin, no? So, andito talaga yung, yun nga, parang alam niyo po yung, parang sinasabi dito ng mother ninyo na parang, huwag ka makinig, or hayaan mo na lang yung mga taong, ano ba yan? Kumukondina ba yun? Basta yun yung condemn, basta kumukondemn sa'yo, no? Hayaan mo. Yun po kasi narinig ko condemn. No, hayaan nyo yung mga taong ganun, no, hayaan nyo sila, doon sila masaya. Basta as long as ikaw is nananahimik, wala kang ginagawa at alam mo yung magpagaling, go, no, na nagko-comfort ka ng tao, go. Okay, so ito mga betrayals na ito, itong mga binibigay sa iyo na hindi magaganda, luha, pighati, panloloko, ano pa ba, mga pasakit, mga ganyan, ano. Yan, even mga black magic, no, hayaan mo lang. Let go mo yan. Kasi talagang yan is backfired trillion times, darling. Okay? Hayaan mo lang. Okay, so last card na tayo. Shuffle na ako. 3 cards lang pala tayo dapat. So, card na to, ang lambot. Okay, so we have, wow, the Fool, see? So, dito sa The Fool na to, isa lang naman ang sinasabi dito talaga, no, na kumbaga, andito yung, minsan, ano, is nagkakaroon ka na parang, maybe siguro nagiging lutang ka nito mga nakaraanan, no? Or maybe nagkakaroon ka na parang, desisyon na parang, mali-mali, no? Pero andun yung hindi mo naman binitawan, Hindi, wala ka namang ginawa, pero andito yung, pinag-iisipan mo kung tama ba o hindi, no? Or, andito yung talagang humihingi ka, no, kay God ng guidance or ng signs kung ano yung dapat mong gawin. So, now is andito yung bigyan ka na ng pagkakataon muli, no, sa mga hinihiling mo. Is andito yung bigyan ka ulit ng chance. Now is andito yung para maging fruitful uli ang buhay mo. Or parang binibigyan ka ulit ng another chance. Kasi dito sa The Fool na ito is sinasabi na, kumbaga, kailangan mong mag-extra care, no, sa sarili mo. No, though andito ka sa right path na tinatawag, no, pero andito yung kailangan mo ng self-love talaga and i-priority. Meron ka dapat talagang i-priority or meron ka talagang dapat tutukan, mag-focus, no, para maging okay din ang lahat. Para kasi nga nangyayari sa iyo dito is nagmo-multitasking ka na hindi na kaya ng katawan mo, ng soul mo, hindi na kaya. So, ang kailangan dito is meron ka dapat i-focus para at least doon ka lang, doon mo lang ibibigay the best mo, yung best mo, no? Pero kung kaya mo talaga mag-multitasking, but then, kailangan mo lang talagang balansehin. Kailangan mo bigyan ng right time or mag-change ka ng, i-organize mo lahat, yung time management mo para, alam mo yon, even yung katawang lupa mo and yung soul mo is, alam mo yon, hindi maaabala. Yung parang yung strength mo is ma-maintain, no, yung ganun. Kasi po ang spiritual po talaga is hindi po talaga po biro, no. Actually amazing po talaga ang spiritual, talaga pong iba po. Pero pagka nanggagamot na po kayo, mapanakit po ang spiritual pagka kayo po ay nanggamot na. Kaya nga po kailangan po talaga dito is marami kayong nakasampay, nakasabit, nakatali na mga medalyon sa katawan or kailangan lumunok. Kaya po kailangan ng pagkain po ng dasal dito, kailangan po araw-araw din. Hindi po pwedeng hindi.
Kasi kayo po suffer. Especially po kung mga ginagamot nyo na po is patataas, no? Malalakas, may mga kulto na, mga ganyan, grupo-grupo. Kailangan nyo po dito ng matinding panangga at pagdepensa. Kailangan nyo po ng matinding mga amulets at matinding dasal, matinding panalangin. Yan po ang kailangan natin. Pagka tayo po sumasagupa na ng mga grupo-grupo. Okay? Noon po, 4, kaya ko. Ganyan, kaya ko. Ngayon po, meron po akong encounter na isa. Medyo kulto na po yung na-encounter ko. So, out of parang how many tao yon? Dami. Ayoko na pong sabihin. Pero alam nyo po na napadapa ko lang is 25 pa lang nakatao. 25 lang nakatao nung gamutan namin na yun. Pero, meron pa pong mga natira. Since malayo po ito nakatira, hindi na po bumalik sa akin. So, online na lang po yung gamutan namin. Ganun po. Okay? So, kailangan po talaga dito is well-prepared po yung body and soul po ninyo pagka kayo po pumasok sa spiritual. Masarap po ang tumulong. Masarap po ang makapagpagaling. Talaga pong iba po ang pakiramdam. Yun nga lang po, kailangan po talaga yung faith nyo kay God is talaga napakataas and talagang kailangan po direct kayo kay God. Kasi po siya po yung magbibigay sa inyo ng strength, lakas ng loob para po labanan yung mga ganitong klaseng nilalang. Okay. So now is, this is our message from God. Okay, so if you are feeling stuck in any area of your life, whether it's in relationship, a job, or just a situation, ask yourself, what is stopping me from living? Yes, living is scary, but sometimes it is the right step to take. Be brave. We are right beside you. Wow. So meaning dito, for some of you, is parang merong gustong bitawan. Is it a relationship? Is it a career? Is it a mission? No? So, sinasabi dito na yes, living is scary, but sometimes it is the right step to take. Just be brave, no? We are right beside you. Yan naman sinasabi sa inyo ni God, no? Na kumbaga, ask yourself, what is stopping me from living? Ano nga ba? No? Ano nga ba ang pumipigil sa'yo? Bakit ayaw mong umalis? Ayaw mong bitawan? Kasi it is the right step eh. Though andun yung mother mo nagsalita kanina, no, this is not the right time. But God says, yes, living is scary, but sometimes it is the right step to take. Be brave. We are right here beside you. Still, nasa iyo pa rin. No? Pero God says, no, be brave. No? Kung sakasakaling ikaw makakapag-decide na iwan to, umalis dito, mga ganyan is, huwag ka mag-alala dahil andyan si God for you to guide you. Kumbaga, hindi ka naman nila iiwan. Okay? Medyo malungkot to ha, to message na to ni God sa'yo. Maybe andito yung nagtithink twice ka, kung aalis ka ba, bibitawan mo ba, hihiwalayan mo ba, mga ganyan, ano. Okay, so may bumagsak na 2 card. So, huwag ka mag-alala daw kasi nandiyan naman sila God for you. Okay? So, sometimes holding on does more damage than letting go. Totoo yun, no? Talagang sometimes holding on does more damage than letting go. Totoo yun. Parang alam nyo yun, tipong the more na nag-hold on ka, just like for example sa isang relationship, no? Na parang andun yung pinangangalagaan mo, pinahalagahan mo, iniingatan mo, pero yung partner mo naman is hindi. Na hindi binibigyan ng halaga yung relasyon na meron kayo. Parang, siguro more on, parang walang attention, wala lahat. No? So, parang, andito yung, parang mas maganda yung i-let go mo na lang. No? I know for some of you is talagang mahirap, especially dun sa talagang, kung mahal na mahal nyo yung mga person ninyo, no, is talagang andun yung talagang very hard to give up, no, or to let go yung person na pinakamamahal po ninyo. Pero, eto, tuloy ko, ha. So, leave behind all that has been weighing you down for so long and reach for the opportunities that are waiting for you. I promise you, you will not regret it. So, sinasabi dito na sa parang, so leave behind all that has been weighing you down. No? So, kung ano sa tingin mo talagang nagbibigay sa'yo ng parang, hindi ka makaalis, yung parang tipong,
bigat na bigat ka or parang andun yung hindi ka makausad sa mga pangarap mo sa buhay or hindi ka magkaroon ng growth, no, is huwag ka daw mag-alala. Kasi pinapangako daw niya ni God, no, na yung pag-alis mo dyan is hindi mo pagsisisihan. That's God message. No? It's God's message po yan. No? So talagang andun talaga na mahirap po talagang bitawan yung mahal natin sa buhay na nakasama po natin for how many years, no? Maybe yung iba dyan is decades, no? Pero marami na siyang damage na binigay sa'yo, uh, pains, no? Struggle sa buhay, and andun yung parang hindi mo na nga maramdaman kung love pa ang nasa sa'yo, no? Or meron ka lang talagang gusto mo lang mag-hold on, no, for the family's sake. So, sinasabi ni God na leave him or leave her, no? And hindi mo raw ito pagsisisihan. Okay? So your life is about to start to move quickly in some areas. Events that seem to have been on hold suddenly propel forward. Move with the flow and be mindful of what needs your attention most. Ang galing ng card. Itong tatlong card ko na to, talagang sinasabi na if after mong i-let go kung ano man yung mga toxic na tao sa buhay mo or pangyayari sa buhay mo or trabaho sa buhay mo, no, is magkakaroon ng so quick na changes sa buhay mo. Some areas sa buhay mo. Kumbaga, andito yung talagang magkakaroon ng kasaganahan or parang tagumpay sa buhay mo. If bibitawan mo kung ano man yung dapat mong bitawan na nagbibigay sa'yo ng tingin mo na hindi ka nagkakaroon ng growth or wala naman nangyayari sa buhay mo. No? Pero ito is patungkol ko po to sa person mo. Hindi ko gusto yung energy actually. No, andun yung okay naman ako ngayon pero may mga magluluksa ngayon or siguro andito talagang meron some of you na is talagang may pinagdadaanan sa relationship, no, na talagang nagkakaroon ng problema, no, na parang andito yung syempre po pagka may mga third parties po is talagang hindi po to aamin, no. So andito po yung parang si God na po mismo ang humihingi sa inyo ng salita. I mean, siya po yung nagsasalita dito ngayon sa inyo na bitawan nyo na po. No? Kasi for how many years, parang ito na po yung, parang wala naman po nagbago. Parang paulit-ulit lang po. No? So, parang better na iwan mo na. And God's promise is hindi mo ito pagsisisihan. Kasi magkakaroon ka rito ng mas growth at magkakaroon ka rito ng mas payapang pag-iisip. And for sure, no, is andito yung God will help you and always guide you. Wala kang dapat alalahanin. Okay? So, yan na po ang reading natin for tonight. So, sa mga naka-resonate po at hindi pa po nakaka-subscribe, please click po yung subscribe button, then like and share, and click po yung notification bell para po updated po kayo lagi sa mga updates. Okay? So, maraming salamat po. And now, isa healing session na po tayo, no? Okay, so bow your heads.
Okay, so maraming salamat po and God bless. Bye! Ingat po kayo sa init. Okay, more waters please. Thank you.